May tanong ka ba o problemang legal? Karapatan sa ilalim ng National Education Support Personnel Day Act. Isa po sa mga patakaran ng Estado ay ang magsagawa ng mga hakbangin na kumikilala sa mahalagang papel ng Education Support Personnel sa pagsasakatupar ng karapatan sa edukasyon, pagpapaunlad ng positibo at ligtas ng mga kapaligiran sa paaralan, at pagtitiyak ng epektibong gumagana ang pampubliko at pribadong institusyon sa pagbibigay ng dekalidad na edukasyon para sa lahat ng mga mag-aaral. Kaya naman, ipinasa ang Republic Act No. 12178 o ang tinaguriang National Education Support Personnel Day Act. Ang terminong Education Support Personnel ay tumutukoy sa mga taong nagtatrabaho sa mga posisyong may kaugnayan sa pagtuturo o teaching o di pagtuturo, non-teaching sa anumang pampubliko o pribadong paaralan sa kolehiyo, universidad o iba pang institusyong pang-edukasyon kabilang ngunit hindi limitado sa mga katulong sa pagtuturo, registrar, librarian, doktor, nurse, tagapayo sa dibisyon ng paaralan, tagapayo sa paaralan, kasamahan ng tagapayo sa paaralan, mga tagapayo sa teknikal, at mga kawani na nagbibigay ng suporta sa mga mag-aaral at guro. Bilang pagkilala sa pagdiriwang ng World Education Support Personnel Day, ang ika-16 na araw ng Mayo ng bawat taon ay idineklara sa ilalim ng batas na ito bilang isang special working holiday na tatawaging National Education Support Personnel Day. Ang Department of Education o DepEd at Commission on Higher Education o CHED ay magsisilbing mga namumunong ahensya sa paghahanda at pagpapatupad ng taunang programa ng mga aktibidad para sa pagdiriwang ng National Education Support Personnel Day. Upang matiyak ang makabuluhang pagdiriwang ng araw na ito, hinihikayat ang mga pinuno ng mga ahensya ng pambansang pamahalaan at mga korporasyong pag-aari at o kontrolado ng pamahalaan na may kaugnayan sa edukasyon, mga local government units at mga employer sa pribadong sektor na may kaugnayan sa edukasyon na payagan ang kani-kanilang tauhan na makilahok sa anumang kaugnay na aktibidad na gaganapin sa loob ng kanilang mga opisina o establishmento. Ang halagang kailangan para ipatupad ang batas na ito ay dapat isama sa taunang General Appropriations Act or JA. Yun pala! At ito po ang ating #Palanos. Makinig, manood, magtanong para matuto! Ida Acostas Legal Advice sa ngalan ng